Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga pangyayari sa EDSA rally na kung saan isang binatilyong Muslim ang nagsalita. Nakakabagbag damdamin po. Extemporaneous from the heart talaga magsalita itong binatilyong ito galing pa ng Mindanao. Ito yung mga patunay na hindi bayaran ang mga tao na nasa EDSA. Out of love of country, nagsasakripisyo sila para marinig lang sila ng sambayan ng Pilipino. Pagmamahal nila sa bayan at kay BP Inday Sara. Pakinggan natin ito at bigyan ng reaksyon. Ito po, isa pong representative ng Muslim Youth Sector from Mindanao. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. And good afternoon. So, nakita nyo naman siguro, no? So, ito, ilang araw na namin itong ginagawa. Walang pahinga, walang tulog. Ha? Bakit namin ginagawa ito? Ginagawa namin ito, maipakita lang namin sa sambayan ng Pilipino na taas mo kaming magsasabi na ikaw, Marcos Jr. ay bumaba na sa pwesto sapagkat hindi ka nararapat na umupo dyan sa Malacanang. Ha? Ilang araw na kami nandito. Di baling masulog sa araw. Di baling hindi makatulog ng maayos. Kahit kagating pa kami ng dengue. Hey, yung isang vlogger na nagsabi na kami ay bayaran, Sangkay TV, hampas lupa, insekto, walang pinag-aaralan. Sigurado ako, lobat ka nung sinabi mong mga bayaran kami dito. Sangkay TV, kahit ano pa karami, ang followers mo, subscriber mo, ang Diyos ang kakampi namin at si Bibi Sara Duterte. Ha? Kaya kayo dyan, So, ang sarap pong tignan yung pagkakaisa, Muslim ka man, Kristiyano ka man, nagkakaisa sa isang hangarin para sa kapakanan ng ating inang bayan. Wow! Kanina may napanood din akong vlog, mga Roman Catholics, may nagro-rosaryo sila, may dadadalang imahe. Nako, hindi pinapasok ng pulis sa isang place of worship, simbahan ba yun? O sa Israel, pinagbawalan sila ng pulis. So ito, isang kapatid na Muslim na nagtitiis, nagsasakripisyo para lang marinig siya ng sambayan ng Pilipino. Salamat sa iyo, kapatid. mga vlogger na Sangkay TV, huwag kang mag-vlog kung lobat ka. Ha? Saka ka mag-vlog pag ikaw ay nagsusolving, kasi alam naman nating nagsusolving yan sa Sangkay TV. Kasi mana yan sa boss niya. Kung ang boss mo adik, matik na yan, pati tauhan adik na rin yan. Kaming mga Duterte, hindi kami bayaran. Loyal kami. Handa kaming magpa-drug test dito mismo. Kasama ang aming Baby Sara Duterte at ang aming Ferdinand. Yan sana, no? Drug test. Matapos na sana ang issue yang inaakusa ng presidente na gumagamit ng bawal na, alam niyo na yung bawal, kung magpa-drug test lang. Napakasimple. So, hintayin po natin ang ating BP Sara at ang buong opisina niya kasi hamon niya na yan. Magpapa-drug test buong OBP. So, kung wala kang tinatago, bakit takot kang magpa-drug test? O, tapos na si Congressman Pulong. Sino pang mga susunod? Drug test na para matapos na ang usaping yan. Ha? Pero yung si Marcos, takot
Kupal ba kayong media? Ha? Anong klaseng pinapalabas nyo? 100 lamang po ang nagrally. Andon sila patay gutom. Anong patay gutom? Araw-araw, minu-minuto, oras-oras, Jollibee ang dumarating dito. Wow! Kahit I think sobra 3 araw na ito eh. 4 days na ba? 5 days. So, pagkain. Problema ang pagkain. So, sino ang nagbibigay ng pagkain? Araw-araw daw, minuto, Jollibee. So, mayroong may mga volunteers dyan na nagbibigay ng pagkain. So, sino? Hindi natin alam. Kaya lang, kung ako yung tanungin, based from this, nagsasalita, yung 13-year-old na bata, kahapon, napanood ko si Carlo Mendoza, hindi bayaran ng mga ito. Okay? Kasi nagsasabi ang PNP, allegedly daw may natanggap silang report, may bidyong ipinapakita, isang tao lang nagsasalita na binayaran daw sila. Posible, madaling maggawa ng ganyang video, binayaran para sirain itong mga nagrarally sa EDSA. ang mga OFW sa UK, nagpapadala ng tulong. Wow, UK! Suporta. Yung mga kalaban natin dyan nagrarally, pinaglalaban yung bangag, kayo yung mga bayaran. Kami dito, walang bayaran dito. Ginagawa namin itong kusa. Lahat kami dito, naggastos. Pera namin ang ginamit namin papunta dito. Pamasahe dito. Di ba? Magkano ang pamasahe from Mindanao? Pinakamababa, 5,000 pesos yung round trip kung i-advance booking mo. Kaya lang kung biglaan, aabot ng 7,000 round trip. Mahal po ang magbiyahe from Mindanao. Kaya bilib ako sa batang ito, plus yung kasamahan niyang mga Muslim, dahil may maraming Muslim dito na nag-participate. MNLF, sa Davao, handang suportahan si BP Sara. Naghihintay lang sila sa go signal ni BP Sara. Anong gagawin? So, may Maranao blood po. Dugong Muslim po ang mga Duterte. Ang lola nila ay isang Maranao. Kaya, ganito na lang ang show of support ng mga kapatid nating Muslim sa mga Duterte. Okay. Sila, hindi yan sila gagalaw pag walang pera. Bakit? Halata naman na pera lang ang nagpapagana sa kanila. Tignan mo si Martin Romualdez. Ang tiyan niya parang tiyan na ng kalabaw. Grabe na yan si Martin Romualdez na yan. Tapos, nung siya'y nagbigay ng ayuda, halatang adik. Alam mo niya, Martin Romualdez, napakakupal lang ginawa mong yan. Nakakahiya. Dapat ang sinabi mo, amen, hindi Grabe na yan. Grabe na. Diba? Tignan mo naman niya ang asawa ni BBM. Na parang zombie kung maglakad. Akala mo prinsesa kung maglakad. Hindi parang palakay, para talagang zombie na. Parang penguin talaga. May nalalaman pang pagaon-gaon. Robot naman parang penguin. No? Grabe na talaga. Kaya, tinatawagan ko ang mga kapwa ko mag-aaral, mapapublikong eskwelahan o mapaprivate. Halina't sumama. Sa rally tayo ay magtulong-tulong at ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na kaya natin pabagsakin at pababain sa pwesto ang mga adik na nakaupo ng mga crocodile na yan. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao, Itbulaga. Nabudol tayo. Nabudol tayo. Sige, so tingnan natin anong mga susunod na pangyayari.
lumalabas ang Malacanang, gusto na nilang pahupain ang sitwasyon, kaya yon, may message na papunta sa mga kongresista, itigil ng impeachment dahil hindi nakakatulong sa taong bayan. Ang iba nagsasabi na ano lang daw, hindi yon totohanan dahil natakot lang sila sa people power. So, sana matigil na po ang kaguluhan sa politika dahil nakakasira sa imahe ng ating bansa, ang kawawa ang mga taong nasa laylayan.